Masyado namang malakas. Sa bagay, 1,000 kayo ngayon. Hindi nyo alam, meron tayong mga kasama na hindi nakikita. Amen? Ang mga anak ng Diyos, pag sumasamba, bumababa ang mga anghel para tayo makisamba sa atin. Amen? Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. At bago natin simulan ang pag-aaral, muli nakalimutan ko na ako'y salamin. Nais lang paalala, God is the greatest Father. Sabi kung maghahanap tayo ng Ama na dakila at perfecto, walang iba kundi ang Diyos. At dahil dakila at perfecto ang ating Diyos, ibinababayan sa mga ama ng tahanan na nananampalataya sa Kanya. Amen? Kayo nga ang mga tatay. Nakalimutan na yata na tatay. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Happy Father's Day. Amen? Sige, maaari na pong maupo. Aanin man kayo. May special program ang mga youth na inihanda para sa pang-aama ng tahanan. Amen? Amen? Ang sabi sa 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Diba? May exclamation point pa sa dulo. Yan ay pagdidiin kung paano tayo ay tinalaga bilang mga anak na minamahal ng Diyos Ama. Amen? Basahin natin sa Tagalog. Dito ay pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak at tunay na tayo'y mga anak niya. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos Ama. Hindi tayo karapat-dapat, pero minarapat niya tayong tawagin mga anak dahil iyan sa dakilang pag-ibig niya. Siya ang gumawa ng paraan, siya ang gumawa ng plano para tayo ay maging kabilang sa kanyang kaharian at tawagin mga anak niya. Amen? Nahanap lang niya yung kanyang daddy. Amen? Dahil araw ng mga ama ngayon, syempre hindi na tayo lalayo sa ating pag-aaralan. Titingnan natin, sabi nga ng susunod na slide, taste and see that the Lord is good. Ipapakita sa atin ng Diyos yung kabutihan niya sa atin, sa pagbibigay niya sa atin ng yung mga ama na mangangalaga, magmamahal, at gagabay sa loob ng pamilya. Amen? Hindi man kasama lahat ng mga ama o hindi pa kaisa sa pananampalataya, yung ibang ama ng tahanan, darating ang panahon na magkakaroon ng pagkakaisa sa isang pananampalataya at isang Diyos ang bawat pamilyang tatawagin ng Diyos. Amen? Amen? At lahat ng nandito ay tinawag na ng Diyos na kanyang maging pamilya. Hihintayin na lang natin yung kakumpletuhan ng pangako ng Diyos. Nasasama sa isang Diyos, magkakaroon na isang pananampalataya at maglilingkod sa isang Panginoon. Amen? Ang pag-aaralan natin, hindi na natin ilalayo sa katulad ng pinag-aaralan ng Mother's Day. Amen? Blessing of a godly father. Pagpapala ng isang makadiyos na ama. May mga anak ba na namili sa ama? Wala. Siguro yung maaring meron sa panahon na dumating yung adoption. Halimbawa, may may isip ka na,
pero inadapt ka ng isang ama. At iyon ay, kaya ka na-adapt dahil kahit nasa, sabi na, iniisip ka na, hinayaan mo at pinili mo rin. Pero sa totoong, sa, sa katotohanan, lahat ng ipinanganak, hindi namili ng kanilang magiging ama. Amen? Hindi man perfecto yung makikilala yung ama ngayon, meron tayong great and perfect Father. Siya yung ating Panginoong Diyos Ama. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, siya ang ama sa lahat. He is even Father to the fatherless. Yung malang nagis ng ama na ina lang ang kasama, siya ang tumatayong ama ng mga batang yun. Amen? Bakit pagpapala yung magkaroon ng maka-Diyos na ama? Dahil, ayan yung ating pag-aaralan. Yung tanong na yan ay sasagutin ng ating pag-aaral. Ang sabi dito, fatherhood is kingdom work. Ang pagiging ama ay, paano ba tatagalog? Wala yung pag-tagalog. Iyan ay panawagan sa kaharian ng Panginoon. Sa kaharian ng Diyos, ang pagiging ama ay isang panawagan. Amen? Hindi lahat bibigyan ng pagkakataon na maranasan na maging ama. Na maging ama in a sense na maaring maaga silang namatay, hindi na umabot sa pagkakataon na magkaasawa at magkaroon ng mga anak, at maaari din naman na nakapag-asawa, ngunit hindi binayayaan ng pagkakaroon ng mga anak. Amen? Pero sa lahat ng yon, sa mundo na to, dalawang bagay yung fatherhood. Una, yung biological. Sa mga naging anak mo sa laman, at pangalawa ay spiritual. Amen? Tandaan natin, si Pablo, pag nagsusulat, ina-address niya yung mga sinusulatan niya ng mga anak, mga kapatid. Pero siya ay walang talagang naging anak sa laman. Amen? Kaya fatherhood is kingdom work. Dahil iyan ay pagtatalaga ng Diyos. Iyan ay plano ng Diyos. At iyan ay layunin ng Diyos sa loob ng pamilya. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos para sa ating mga mananampahan. At ngayon, sitingnan natin, paano magiging pagpapala? Paano ba magiging maka-Diyos na ama? Para maging pagpapala, dapat maging maka-Diyos muna ang mga tatay. Amen? Amen? Pag sinabing maka-Diyos, may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Pag sinabing maka-Diyos, hindi lang relasyon, kundi sumusunod sa Diyos. Dahil iyon naman ang karapat-dapat na ibalik natin sa ama ng mga ama. Amen? Kaya meron tayong muli 5 bagay na pag-aaralan tungkol sa blessing of a godly father. Una, basahin natin yung verse na siyang basihan ng ating pag-aaral mula sa Proverbs 20 verse 7. The righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. So, ang pinatutungkulan dito, yung mga ama ng tahanan. Dahil meron silang righteousness and blameless yung kanilang pamumuno, blessed yung kanilang mga anak. Amen? Kaya nga tayo blessed. Kasi higit sa lahat, meron tayong Holy Father. Meron tayong greatest
Father. Amen? Sabi sa Tagalog, kung ang isang ama ay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Ito ang nais ng Panginoon para sa mga ama na narito sa lupa. Kasi yung mga nasa langit na, katulad ni Ama, sila ay tapos na sa kanilang responsibilidad. Tapos na yung kanilang panawagan. Sila ngayon ay tinuturing na mga anak ng langit. Amen? Amen? Kaya yung mga narito na nauna nang umuwi sa langit yung ating mga ama, tayo ay mapalad. Bakit? Dahil sa kapanahunan ng kanilang buhay, natupad nila yung layunin ng Diyos sa kanila para sa atin. Para sa unang pointer, ano ba ang godly father? He reflects godly character. Nakikita sa kanya ang maka-Diyos na pag-uugali. Unang nakikita sa maka-Diyos na Ama, yung pagbabago. Yung pagbabago sa kanya at nakikita na sa kanya yung wangis ng Panginoon. Ano ba yung wangis ng Panginoon? Kabanalan, katwiran. Amen? Pag nakikita ka ngayon, si Kristo na ang nasa salamin sa buhay mo. Wala na yung dating ikaw. Amen? Yung dating ikaw na, yung dating tatay na hindi nagmamahal sa Diyos, yung dating tatay na hindi sumusunod sa Diyos, ay nabaligtad na. Sumusunod na sa Diyos at nagmamahal na sa Diyos. Amen? Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos patungkol dito? Genesis 1:27. So God created man in His own image, in the image of God, He created him. Sa Tagalog, kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Kung nilalang kayo sa larawan ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, perfecto na kayo. Nilalang kayo na perfecto. Pero dahil sa kasalanan, nadungisan, nabahiran ng dungis yung pagiging perfecto nyo. Ngunit, nais ng Diyos, nung kayo naging mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, muli ibinabalik ng Diyos yung original na paglikha, na pagkalikha niya sa tatay, sa mga ama ng tahanan. Amen? Kaya idudugtungan natin ito mula sa Ephesians chapter 4, verse 24. And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ito ka na ngayon. Si Adan na nahulog sa kasalanan, inabot ng Diyos at muli ibinabalik ng Diyos yung original na pagkalikha sa kanya. Ano yung original? Sabi kanina, in the likeness of God. Wangis, sa wangis ng Panginoon. At anong sabi sa likeness dito? In true righteousness and holiness. Huwag natin kalimutan yung word na true. True righteousness and holiness. Amen? Bakit? Kasi sa panahon ngayon, tiniteki na yung righteousness and holiness. Diba? Iyan yung ipinupuntos ng Panginoong Jesus, yung mga pariseyo o yung mga pari sa kapanahunan nila. Tinawag niya na mga mapagpanggap o mga hypocrite. Mukhang banal sa labas, pero yung pangloob ay punong-puno
ng karumihan. Amen? Itinulad pa sila sa isang tomb. Di ba yung mga puntod, yung mga namatay, pinipinturahan ng puti para mukhang malinis, maganda. Pero ano ang nasa sa loob ng puntod nga ba yung tawag doon? O creep. O basta puntod. Kung saan nililibing. Pero ang loob noon, nabubulok na buto, nabubulok na laman ng tao. So, iyon, nung dumating ang Bagong Testamento, ng kasama ng pagdating ng Panginoong Hesus, ibinabalik niya yung original na pagkalikha sa tao. Amen? Binabalik tayo sa likeness of God into righteousness and holiness. Sa Tagalog, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ibig sabihin, nagiging buhay sa inyo yung salita ng Diyos. Na kung paano sinabi ng Panginoong Jesus na kayo'y maging banal at kayo'y sumunod sa lahat ng utos at kayo'y magpasakop sa Panginoon bilang Panginoon ng iyong buhay, nakikita at ipinamumuhay. Hindi sa salita lang, kundi naipamumuhay, nakikita sa mga gawa. Amen? So yung una, dapat makita yung karakter ng Panginoon sa bawat isa. Para sa pangalawa, ano ba yung mga maka-Diyos na ama ng tahanan? He leads family to serve God. Pinamumunuan niya ang pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa disenyo ng Panginoon sa pamilya, ang tatay ang pinuno o namumuno. Amen? Siya ang may mataas na katungkulan. Nagpapasakop sa kanya yung kanyang mga asawa at kanyang mga anak. Kaya bilang tinawag ng Diyos na may mataas na katungkulan sa loob ng pamilya, siya dapat ang nangunguna sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Siya ang nangunguna, tinitipon niya ang kanyang pamilya para lahat ay maging lingkod ng Panginoon o maglingkod sa Panginoon. Amen? Na ito dapat ipanalangin natin. Dapat ipanalangin ng bawat pamilya na bawat ama ng tahanan ay maging lingkod ng Panginoon. Hindi lang lingkod, maging mga tunay na mananampalataya. Amen? Malungkot kayo. Darating din, nauunawaan ko yung wala pa dito, yung ama ng kanilang tahanan o kanilang mga tatay ng kanilang mga anak. Pero darating yung pagkakataon na yun na kakaugnayin sila ng Diyos at para makasama natin sila. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ito ay mula sa Joshua chapter 24 verse 15. Kinuha ko lang yung mga patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang mga Israelita, yung verses bago yung 15, yung mga Israelita, madalas naliligaw ng landas, naliliko sa ibang mga Diyos. Pero si Joshua, matindi ang kanyang pagtayo. Kasi personal yung relasyon niya sa Panginoon. Kung paano inatasan siya
na dalhin ang bayan ng Israel sa lupang pangako. Naranasan niya kung paano maging personal ang relasyon niya sa Diyos. Kaya alam niya ang kilos ng Diyos, alam niya ang plano ng Diyos, at alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. Yung loyalty niya, hindi niya aalisin sa kanyang Panginoon at Hari. Kaya pagdating sa 15, ito ay sinabi niya sa harap ng bayan ng Israel, "Choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord." Alam niya kung sino ang Diyos na totoo. Alam niya kung sino ang Diyos na nararapat paglingkuran. Ito nga ang problema sa kapanahunan natin, ang tao gumawa ng mga sarili nilang Diyos. Nag-invento sila ng mga Diyos na kanilang sasambahin. Amen? At nakakalungkot, maging yung mga hayop ay itinuturing na nilang mga Diyos. Amen? Katulad ng nabasa natin sa Ehipto, hindi sila pumapatay ng mga hayop at insekto dahil itinuturing nila yun na mga Diyos. Amen? Sa Tagalog, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Anong sabi dito? Maglilingkod ba ako? Hindi. Ako at ang aking sambahayan, hindi lamang siya, kundi yung kanyang buong sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Dahil ang isang pamilya na mananampalataya, iyan ay isang pamilya na nararapat maglingkod sa kanyang Panginoon. Amen? Kasi hindi mo siya Panginoon kung hindi mo siya pinaglilingkuran. Kaya nga Panginoon ang tawag mo sa Kanya kasi pinaglilingkuran mo siya. Amen? Mabilis ba? Pangatlo is a good steward and provider. Siya ay isang mabuting katiwala at tagapangalaga. Amen? Ano ang nasa harapan nila? May mga prutas dyan, mayroong jar of coins, mayroong halaman. Siyempre, yung puso, nagre-represent yan sa pagmamahal. At ano pa ang nandyan? Salita ng Diyos. Pinapangalagaan ng mga ama ng tahanan na ang mga ito ay nandoon sa loob ng pamilya. Amen? Hindi lang, madalas kasi napofocus lang doon sa pagiging provider. Hindi lang pagiging provider o tagakita ng pera para may pambili ng pagkain, may panggasto sa bahay. Hindi lang iyon ang pangunahing panawagan ng mga ama ng tahanan. Amen? Kasama siya, ngunit kung nagawa mo yung 1 and 2, mangyayari na sa buhay ng isang ama yung pagiging good steward and provider. Amen? Kaya itong lahat na yan, dapat nararanasan sa loob ng pamilya. Pag nawala na ba ng pera, mawawala na ba yung puso? Pag namatay na yung pananim, o wala nang makain, nawawala na ba yung puso? Dapat hindi. Ano sinasabi ng Biblia nung ikinasal ang mag-asawa? Sa hirap at sa ginhawa, magmamahalan. Hindi lang pag ginhawa, nagmamahalan. Na pag mahirap na, nag-iiwanan na. Amen?
Kayo ay pinagsama ng Diyos para buuin ang isang pamilya na magmamahal sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Amen? At isa ito sa tungkulin ng isang ama ng tahanan. Ngunit may mga pagkakataon na hindi nagagawa ng ama ng tahanan. Maaaring may sitwasyon na nagkasakit, hindi na makapagtrabaho, kumikilos naman ang ina ng tahanan. Ngunit sa panahon na hindi ka na makatrabaho, may sakit ka, anong pwede mong gawin? Hindi naman mawawala yung pagmamahal. Hindi mawawala yung salita ng Diyos. Ano maaaring gawin ng isang ama bilang pangangalaga niya, bilang katiwala ng pamilya? Manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, buklurin ang pamilya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Bakit mahalaga yung pananalangin at salita ng Diyos? Iyan ang magpapatibay ng pamilya. Iyan ang magdadala sa inyo para sa patuloy na paglakad sa pananampalataya. At pag nandyan ang pananalangin, at nandyan yung salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, hindi mawawala ang provisyon ng Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos pa rin ang ating ang pinaka-ama. Siya yung ama ng mga ama. Amen? Kaya hindi mawawala yung pagkakaloob ng Diyos para sa pangangailangan ng pamilya kahit sa panahon na hindi na nakakayanan ng ama ng tahanan na magtrabaho at mag-provide para sa pamilya. Pero pagdating dyan, may tinatawag na retirement. Halimbawa, lahat ng anak nasa age of majority na. Nasa tamang edad na. Maaaring nag-asawa na lahat, may kanya-kanya ng pamilya. Maaaring hindi mawawala yung responsibilidad bilang ama pa rin nila, pero yung pagiging provider, pwede na siyang mag-retire doon. Amen? Pero minsan malulungkot ka. Pag may mga senior citizen, madalas kasi sa showtime, may mga naglalaro doon ng mga senior citizen. At pag ini-interview, bakit nagta-tricycle pa rin? O meron pa rin silang ginagawang pagkakakitaan. At ano maririnig mo? Nagtatrabaho sila para sa kanilang mga apo. Amen? Minsan tinatanong ko, bakit sila pa rin? Hindi ba nila naituro sa kanilang, doon sa mga naging anak nila na ama na ng tahanan, kung paano dapat bumuhay ng kanyang pamilya. Amen? Kasi kung natutunan nito, na ipapasa sa mga anak. Sabi nga, kung ano ang naranasan mo sa loob ng pamilya, kung ano ang nakita mo sa tatay mo, sa nanay mo, nadadala yun ng anak. At naipamumuhay rin ng anak. Amen? Iniisip ko nga kanina, habang kausap ko si Amang, at si Lord, kasi yung may painting sa room ko na si Amang at si Inang. Sabi ko, ano ba ang nakuha ko sa'yo? Ano ba yung naipasa mo sa akin? Na nakikita ka? At ano ba yung meron na ako na nakikita ang Panginoong Hesus sa akin? Amen? Sabi niya, pananampalataya. Iyan ang isang unang dapat maipasa ng ama ng tahanan. Ngunit minsan, nauuna yung mga nanay sa pagiging mananampalataya. At nauuna magpasa ng pananampalataya yung mga ina. Pero sa natural na pagtawag ng Diyos, ang mga tatay dapat nauuna.
Amen. Kasi nga, nawawala yung balanse dahil, bakit? Naging busy ang mga tatay sa pagiging provider. Sa pagtatrabaho, doon na lang ang focus nila. Nawawala yung balanse. Pag uwi sa bahay, pagpunta, matutulog na lang. O kaya, kung ang trabaho malayo, nasa abroad, nawawala yung, sabi nga face-to-face na communication. Pero pwede naman ding face-to-face, di ba? May video call na. Sa cellphone nga lang, pero face-to-face na rin yun. Amen? Kaya ibinabalik ng Lord, dapat may balanse. Nababalanse ng mga ama ng tahanan yung paglalaan niya ng oras. Hindi lang para sa pagtatrabaho, para makapag-provide para sa pangangailangan ng pamilya. Dapat nandoon din, nagagampanan din niya yung spiritual na responsibilidad sa kanyang pamilya. Amen? In 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ito kasing sulat na ito ay para sa mga tatay na kinakalimutan yung responsibilidad sa pamilya. Kaya nga naka-highlight lang dyan, provide for his relatives and especially for his household. Bakit? Pag hindi nakakapag-provide, sabi dito, is worse than an unbeliever. Mas matindi ka pa. Kung hindi mo nagagawa yung tungkulin na to, mas matindi ka pa sa mga hindi mananampalataya. Amen? Kasi sa panahon nila, may mga pagkakataon nagiging tamad rin yung mga ama ng tahanan. O kaya natutuon yung focus nila doon sa kayamanan, nagiging mahigpit ang paghawak nila doon, ayaw na nilang tumulong sa kanilang mga kamag-anak. Amen? Una mong responsibilidad, nauutal na naman ako. Ang una mong responsibilidad ay sa immediate family. Yun yung sinasabing members of his household, yung immediate family. Ngayon, kung pinagpapala ka ng Panginoon, i-extend mo yan, aabutin mo yung pangailangan ng iyong mga kamag-anak, ng iyong mga magulang, yung nasa labas ng iyong tahanan. Amen? Sa Tagalog, ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya. At siya'y masakol pa sa hindi mananampalataya. Bakit? Ang isang mananampalataya, hindi pababayaan ng Diyos. Amen? Ang tunay na mananampalataya, laging makakaranas ng pagpapala sa Ama ng mga anak. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Amen? Kaya walang maidadahilan para mabigyan, maalagaan yung kanyang pamilya at yung kanyang mga kamag-anakan. Amen? Kaya nga sa Israel, may tinatawag silang kinsman redeemer. Kin, kamag-anak. Pag sabi kinsman redeemer, sa kanilang batas, halimbawa, ako may asawa, namatay ang aking asawa, nabalo ako, sasaluhin ako ng asawa ng kapatid. Amen?
sasaluhin ka ng mga asawa o pamilya ng mga kamag-anakan. Amen? Ganon ang pagtanaw ng Panginoon sa pamilya. Hindi pababayaan maski nabalo. Tandaan ninyo yung kwento ni Ruth na kung saan na, si Naomi, yung biyanan ni Ruth, o si Noemi, Noemi ba ito Tagalog? Si Naomi, yung biyanan ni Ruth, may 3 anak na lalaki. Lahat yung namatay. At nandun sila sa bayan, labas ng Israel. Amen? Kaya dinesisyonan ni Naomi na bumalik sa kanyang bayan. Pero si Ruth hindi humiwalay kay Naomi. Kasi ang sabi niya, bumalik na kayo sa pamilya ninyo at mag-asawa na kayo ng panibago. Amen? O magpasalo kayo doon sa mga kamag-anak na maaaring sumalo sa inyo. Amen? Pero itong si Ruth, hindi siya humiwalay. At dahil totoo ang Diyos sa kanyang salita, nung bumalik sila sa bayang Israel, sinalo siya ng kamag-anak ni Naomi, iyon ay si Boaz. Amen? At alam nyo ba, sa lipi nila, galing yung lipi ni David hanggang sa Panginoong Yesus. Sa kanila nagmula, sa kanilang lahi nagmula hanggang sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya hindi maaaring sabihin ng isang ama na wala siyang kakayanan. Kung tunay siyang mananampalataya, naroon at naroon ang kakayanan dahil nandun palagi ang tulong at pagpapala ng ating Panginoon. Maaring ngayon, mahirap sa buhay, magtiwala lang sa Diyos. Darating at darating ang kasaganaan, darating at darating yung magkakaroon ng katugunan o kaganapan yung plano ng Diyos sa iyong pamilya. Amen? Amen? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Pang-apat na isang makikita sa isang makadiyos na ama, He disciplines with love and wisdom. Nagdidisiplina siya ng may pagmamahal at karunungan. Tandaan ninyo, may pagmamahal at karunungan. Saan manggagaling yung sinasabing karunungan? Karunungan sa salita ng Diyos kung paano dapat magdisiplina. Hindi puro pagmamahal lang. Sabi nga ang tatay na hindi dumidisiplina o hindi nagdidisiplina ng tama sa anak ay inilalagay niya ang kanyang anak sa isang sitwasyon na mapapahamak. Amen? Hindi puro pagmamahal lang. Ayaw mong disiplinahin kasi mahal mo yung anak mo. Kaya mo didisiplinahin ay dahil mahal mo ang iyong anak. Amen? Dahil, bakit dinidisiplina? Kasi itinuturo mo siya, yung tinuturo sa kanya, yung daan na katwiran. Yung daan papalapit sa Diyos. Yung nararapat na pag-uugali, yung nararapat na ginagawa ng isang anak ng Diyos. Amen? Lagi itong magkatamban. Dapat alam mo, sabi nga, iba-iba ang ugali ng inyong mga anak. Kaya iba-iba yung strategy sa kung paano nyo gagawin yung pagdidisiplina. Kaya laging may kaakibat na karunungan. Ibig sabihin, yung karunungan, ihingin mo sa Diyos. Lord, paano ko po ba aabutin yung anak ko na to? Paulit-ulit na lang. Pare-pareho na lang. Susunod ngayon, bukas hindi na naman. Meron ba mga anak na gano'n? Alam ko, meron. Meron.
Kaya dapat alam natin kung paano yung tamang paghawak sa disiplina. May karunungan at may pagmamahal. Kasi pag puro naman, sabihin na, puro pagpapalo, maaaring dumating yung paghihimagsik sa puso ng isang anak. Napakiramdam niya, hindi siya mahal kasi laging napapalo. Amen? Baka dumating naman sa mga bata na yung tatay ko naman, napaka, anong tawag doon, malupit. Walang alam kundi mamalo. Walang alam kundi magalit. Amen? Dapat laging balanse. Pagdidisiplin, laging balanse. Nandoon yung dahil sa pagsunod at karunungan mula sa Diyos at sasamahan mo yan ng pagmamahal. Kaya dapat ipinapaunawa sa mga bata pagdidisiplina. Bakit dinidisiplina? Amen? Para ituro sa kanila yung tama. Para matutunan nila at matanim. Kaya mula sa pagkabata pa lang, tinatanim na yung tamang disiplina para maging tama rin yung kanilang buhay. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, makinig mabuti, Ephesians chapter 6, verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kasi pag lumalaki na yung mga bata, maaring sa sobra namang pagdidisiplina ng mga magulang, natatanunan sila ng galit. Kaya nga may tinatawag na pagre-rebelde. Amen? Hindi tama yung naging paghawak sa pagdidisiplina sa kanila. At natanim sa kanila yung pagiging malupit, mapamalo, magagalitin ng kanilang ama. Amen? Hindi naituro bakit ginagawa o hindi naging balanse yung disiplina na ginawa. Kaya sabi dito, lalo na sa may mga minors pang mga anak, ayan, yung mga may maliliit pang anak, simulan nyo na ito. Pag may nakikita na kayong maling pag-uugali, itama na agad. Amen? Sabi dito, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kasi pag natutunan nila yan, hindi na sila lilihis ng landas. Amen? At huwag kalimutan, do not provoke your children to anger. Do not provoke your children kasi minsan pag walang control ang tatay sa galit, nagre-rebelde ang anak at nasisira ang relasyon ng pagiging ama at anak. Amen? Kaya muli, dapat balanse yung disiplina. Nandun yung pagmamahal at nandun yung wisdom. Dito nga instruction of the Lord. Sa Tagalog, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Amen? Akayin sa tama, akayin sa pagmamahal sa Diyos. Kasi pag natutunan nila ang pagmamahal sa Diyos, matutunan nila ang tama. At lalaki sila na nasa tama. Hindi may tama ka. Amen? Sabi kasi minsan pag may nakausap kang mga magulang, hindi ko nga alam kung paano nang gagawin ko sa batang yan. May tama na yata. Ano ibig sabihin na may tama? May diferensya na sa pag-iisip. Hindi na nakakakita ng rason. Amen?
Hindi na nakakakita yung pagiging reasonable, nawawala na. Amen? At yung panghuli, he builds a good legacy. Nagtatayo siya. Hindi naging pera. Pag napalaki nyo ang inyong mga anak sa tama, may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, iyan ay magandang pamana sa mga anak. Amen? Wala nang hihigit pang pamana, kundi yung natutunan mong pananampalataya. Iyan ang pinakamaganda, pinakamahalaga na maipamamana sa isang anak. Amen? Kaya yung paghihirap mo, yung pagkukumahog mo na kumita ng maraming pera para may maiwan ka sa pamilya mo pag ikaw ay namatay, at nakakalimutan mo ang Diyos, hindi ka lumalakad sa pagtatayo ng magandang pamana. Amen? Dahil ang magandang pamana ay yung magkaroon ng tamang relasyon ng iyong anak sa loob ng pamilya at higit sa lahat sa Diyos. Amen? Ako ay naniniwala, kapag ang isang tao tama ang relasyon sa Diyos, yung pababa at saka paganito, sabi nga yung vertical at horizontal ay tama ang magiging relasyon ng taong ito. Yung vertical, yung Diyos, pag bumabayan sa kapwa mo na yan. Amen? Amen? Kaya muli, pamanahan natin ang ating mga anak ng tamang pananampalataya, tamang pamumuhay, tamang pagsunod sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Pareho din to sa, sabi nga kung ang sa loob ng pamilya, ang ina, ang tumatayong ama at ina, responsibilidad mo itong 5 bagay na to. Amen? Amen? At sa mga nagbabalak na mag-asawa na, hindi ko alam kung si Charles ba ay malapit na. Natawa. Amen? Yan. Yung 5 bagay na to, dapat inaaral na niya bilang paghahanda sa darating na pagiging ama ng tahanan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Genesis 18:9. For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Ito ay inutos ng Lord kay Abraham. Diba si Abraham ay father of many nations. May awit nga nun yung katulad kay Father Abraham, hindi ko na lang memorize. At bilang father, kasi siya yung unang pinili ng Diyos sa lipi ng Israelita, siya yung tinuturing na father of many nations. Kaya ang utos sa kanya ng Diyos ay, sabi nga dito, siya ay pinili. I have chosen him that he may command his children and his household after him. Anong sabi? To keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. To keep the way of the Lord. Dapat maisalin sa mga susunod na henerasyon. Kaya natin ito inaaral, isinasali natin sa mga susunod na henerasyon yung utos na Panginoon to keep the way of the Lord in righteousness and justice. Sa Tagalog, sapagkat siya'y aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya,
Di ba yung naiiwan, pagpatay ka na, kung ano yung naiwan mo, yun ang legacy mo, legasiya mo. Na maingatan ang daan ng Panginoon. Ibig sabihin, maingatan yung pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan. Amen? Amen? Kaya balikan natin muli yung ating inaral patungkol sa taste and see, blessing of a godly Father. Lasapin at tingnan ng Diyos, pinagpala ang isang maka-Diyos na Ama. At yan ay silipin natin mula sa Proverbs 20 verse 7. Kaya pinagpala ang isang ama dahil siya ay maka-Diyos. Amen? Kaya ang pamilya ay pinagpala dahil meron tayong maka-Diyos na ama. Kaya yung mga ina ng tahanan, huwag kayong titigil sa pananalangin para sa inyong mga asawa. Amen? Una, ano dapat nakikita sa kanila? He reflects godly character. Nakikita yung maka-Diyos na pag-uugali dahil ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos, dapat nakikita sa iyo ang wangis ng Panginoon. Pangalawa, he leads family to serve God. Nandun yung paglilingkod. Dahil ang tunay na mananampalataya, darating yan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya mananampalataya lang, hindi siya sumasamba lang, siya ay naglilingkod sa kanyang Diyos, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi ang kanyang buong pamilya ay dinadala niya sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo, he is a good steward and provider. Mabuting katiwala at taga-pangalaga. Pag nasa iyo na yung 1 and 2, nandun palagi ang pagpapala at provision ng Panginoon para sa iyo at para sa iyong pamilya. Kung ikaw ay malayo sa Diyos, ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, ang mararanasan mo ay yung yung hand-to-mouth experience. Hindi ko alam Tagalogin. Pag sinabing hand-to-mouth, palaging kulang. O kaya, hindi pa araw ng sweldo, hindi sumasapat para sa pangailangan ng pamilya. Ipinangungutang mo na yung sweldo mo, hindi pa mag-abot yung araw kung kailan darating yung pera, ay ipinanghihiram mo na. Sabi nga ng isang nabasa ko sa Facebook, huwag mong hanapin yung pagpapala ng Diyos kung ang Diyos hindi mo hinahanap. Amen? Pag malayo ka sa Diyos, paano ka pagpapalain? Ay malayo ka sa Diyos. Dapat lagi kang malapit sa Panginoon. Kung pwede nga, huwag ka nang umiwalay sa Diyos. Lagi mo siyang kausap, lagi kang mananalangin, at lagi kang humihingi sa Panginoon ng gabay. At yung pang-apat, he disciplines with love and wisdom. Ito ay kasama sa sinabi ko, dapat laging may balanse ang isang maka-Diyos na ama. Nandoon, madalas iniiwan sa mga ina ng tahanan ang pagdidisiplina sa anak. Tama ba? Maraming tumango. Marahil dahil yung ina, yung laging nasa bahay. Pero higit sa lahat, dapat sabay sila. Halimbawa, kung nagdidisiplina ang ama, kasama yung nanay. Amen? Sabay sila. Pero kung mag-isa ka lang, wala kang katuwang na ama ng anak mo, ikaw lang, responsibilidad yun, ay iwan talaga sa nanay. Amen? Pero dapat,
Una sa tatay, katulong ang mga nanay na dapat balanse. May pagmamahal at mayroong gabay mula sa Panginoon. Kaya nga, huwag kang magdisiplina kapag mataas ang galit, mataas ang emosyon. Bakit? Baka makalimutan mo yung pagmamahal. Kasi pag galit na galit ka, wala ka sa sarili mo sa tamang reasoning. Nawawala yung tamang pag-iisip. Kaya kami tinatawag na crimes of passion. Ibig sabihin, pag matinding-matindi ang galit, nakakalimutan yung pagiging makadiyos at makatao. Amen? At yung panghuli, he builds a good legacy. At ang pinakamagandang pamana ng mga magulang o ng mga tatay ay pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Diyos, at paglilingkod sa Diyos. At iyan ay napabalot, sabi nga ay nakapasok sa loob ng pananampalataya. Amen? Amen? At nais kong iwanan, maganda itong verse na to bilang pagtatapos. Ito ang pangako ng Diyos sa mga ama ng tahanan mula sa Psalm 128, verses 1 to 3. Blessed are all, sabi doon, are all, hindi isa lang, hindi all. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Anong sabi sa 2? You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Diba napakaganda ng pangako ng Panginoon? Hindi lang kakainin mo yung pinaghirapan mo, kundi yung pagpapala at kaunlaran ay mapapasayo. At yung number 3, ano ang sabi? Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Kasama ang pagpapalain din ng iyong asawa at ang iyong mga anak. Para silang, sila ay parang mga halaman na nagbubunga at nagbibigay, kasi yung olive ay nagbibigay ng masamyong amoy. Amen? Sa tahanan. Amen? Diba pag masunuri ng mga anak nyo, napakasaya sa loob ng tahanan. Pag ayos kayo ng asawa mo, hindi ba masaya? Napakasaya sa loob ng tahanan. Mag-amen nga yung nakakaranas nito. Amen. Naku, ang hina ng amen. Kung hindi pa nararanasan yan, hingin natin sa Panginoon. Amen? Amen? Sa Tagalog, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na naisi sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan, ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo na sa may hapag ang mga anak niya. Amen? Yan ay simbolismo na ang tatay kasama ang kanyang asawa at mga anak ay isang pagpapala sa loob ng Panginoon. Amen? Amen? Yan. Kaya muli, nais kong batiin ang lahat ng matantahanan. Happy Father's Day. Palakpakan natin ang Diyos na siyang Ama ng mga ama at huwag natin kalimutan yung 5 bagay na dapat
ginagawa at nilalakaran ng mga makadiyos na anak para na maranasan natin yung, sabi nga, yung buhay na itinalaga ng Diyos para sa pamilya. Yung buhay na masagana at kasiyasiya ay mararanasan ng tahanan na ang isang ama ay makadiyos. Amen? Sige po, and God bless you all. Tayo ay dadako ngayon para sa tithes and offering.